Peace be with you. I'm Brother Je. I'm Mark. Father Vince. I'm Fernan and this is Usapang Tinapay. Magandang Hello! Hello po! Oh, Amen. apat tayo ngayon. Amen. Hello po, Father! Welcome po. Welcome. Welcome po pare. Welcome mga kapatid sa isa na namang episode ng Usapang Tinapay. Yes. Special po ngayong episode na to. Siyempre, Yes. nakita nyo naman po. Meron tayong kasama, Brother J. Oo, yung mga kapatid, hindi lang po kami tatlo ngayon. Amen. Oo, di ba? Usually tatlo kami. Pero ngayon lang po ulit kami nagkaroon ng guest. So, papakilala po namin. Actually, siya magpapakilala. So, papakilala po namin sa inyo yung magiging kasama po namin ngayong episode na to, si Father Vince. Father Vince! Welcome po! Welcome. Ayan. Magandang araw sa inyong lahat. Yes. Amen. Si Father Vince po from Apostolic Vicariate of St. Padre Pio. Amen. Matagal na rin po akong pari. I was ordained year 2000. At ano na ngayon, 2025 na. 25 years. 25 years. Silver. Silver na ba? Silver marami years. na rin akong naging assignment. Sa ngayon, ako ay nasa community ng Apostolic Vicariate of St. Padre Pio. Mhm. At nagsiserve kami sa mga smaller communities. Amen. At sa yung mga community na medyo hindi gaanong naaabot ng Praise God. mga kaparian din sa parokya. Mm. Yung may sakit, sa mga nasa malayo, yung mga hindi naaabot minsan, yan ang aming binibigyang pansin ngayon. Amen. Ang mga misyonero, no? Yes, Yes. Actually, yung mga dumadayo sa mga medyo mahirap. Maganda yun mga brothers na kasi syempre, di ba, yung mga malalayo, tulad sabi ni Father Vince, yung mga nasa tabing dagat, yung mga kasulukang lugar, Mga slums. mga ganyan. Amen. Amen. Praise God. Okay, ngayon mga kapatid, dako na tayo sa ating unang pagbasa. Nababasahin po ng ating kapatid na si Gerald. Amen. Ang unang pagbasa ay mula sa aklat ni Propeta Isaias. Muling nagsalita si Yahweh kay Ahaz. Humingi ka ng palatandaan kay Yahweh na iyong Diyos. Magmula man ito sa malalim na libingan o kaitaasan ng langit. Ngunit sinabi ni Ahaz, hindi po ako hihingi. Hindi ko po susubukin si Yahweh. At sumagot si Isaias, makinig kayo, sambahayan ni David. Hindi ba sapat na subukin ninyo ang pasensya ng mga tao at sinusubok ninyo ang pasensya ng aking Diyos? Dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So yung mga brothers, no, so nabasa ko yung sa aklat ni Propeta Isaiah. Father Vince, dito sa narinig at nabasa ko, so ano yung mensahe na pinaparating dito ni Propeta Isaiah? Kasi may nabanggit dito na si Ahaz, tapos marami siyang nabanggit. So ano yung mensahe dito ng unang pagbasa, Father? Kasi ito si Ahaz kasing ito, Ahaz talaga. Medyo hindi talaga magandang ugali nito. Yes, yung Isa siya sa mga namuno sa Judea ng panahon na parang ginagamit din ng Panginoon, ng Diyos, para kastiguhin yung bayan ng Israel. Kasi yung mga panahon, hindi naman parating naging tapat ang bayan ng Israel sa Diyos. No? May mga panahon na kapag sila ay nasa kasaganahan, parang umaabuso. Parang lumalaki ang ulo, nagiging mayabang, nagiging arrogante. Kaya ang ginagawa ng Diyos, nagpapadala siya minsan ng mga pangkastigo para turuan sila ng leksyon. So ang isa sa mga pinapadala niya dito, yung bayan yung hukbo ng Assyrians. At ito si Ahaz, may tendency itong makipag-alyansa dito sa mga Assyrians na ito para anuhin. Ngayon, pero at the same time pinapahiwatig ng Diyos dito na may katapusan yung ganitong cycle, no, na may arrogante, may magdidigma, ganun. So
kaya hinamon hinamon ng Diyos si Ahaz. Ahaz, humingi ka ng tanda sa Diyos, sa Panginoon, no? Kaya si Ahaz, sabi niya, hindi ko ititempt ang Diyos. Pero meron na siyang balak na makipag-alyansa sa mga Assyrians. Pero ngayon, ito na si Isaias, binigyan siya ng parang ultimatum ba na parang yung mga ganyan digmaan, yung pagkastigo sa Israel, yung ay magwawakas din. Kasi mula sa lipi mo ng Judea ay magmumula ang isang manunubos. Yun yung sinasabi ni Propeta Isaiah. So ibig sabihin ang parang lesson kasi dito, parang kahit minsan sa mga pangit na sitwasyon, gumagalaw ang Diyos. Amen. Gumagalaw ang Diyos. Parang akala mo dahil yung mga Assyrians, si Ahaz, mga sabihin natin mga bad characters in the Old Testament. Pero ito pala, mga ginagamit pa rin pala ito ng Diyos. Amen. Para matupad yung kanyang kalooban na mula dito ay lumabas yung sinusugo niyang tagapagligtas sa Jesus. Kasi tingnan nyo kasi ang Judea kasi isa lang yan sa mga tribo ng Israel. Kasi there are 12 tribes of Israel at isa dyan ay yung kay Judah. So ito yung tinatawag na mga Jewish community. Yes. So itong kay Huda, dito namuno si Ahaz. So ibig sabihin, kahit pala sa lipi na medyo hindi maganda ang karakter, pwedeng pagmulan pa rin ng kabutihan ng Diyos. Amen. Pwedeng matupad pa rin yung kalooban ng Diyos dito. No? Kaya ito na pinoprophesy na ni Isaiah na darating ang isang manunubos. At yun yung sabi niya, isisilang ng isang dalaga. At yun nga, sabi nga, ang tinutukoy dito na isang dalaga, walang iba kundi si Mama Mary. Amen. So, kita natin yung kung paano inihanda talaga ng Diyos yung pagdating ng kanyang anak na si Jesus. Na kahit minsan sa hindi maunawa ang pangyayari sa Old Testament, kahit nagkakaroon ng mga gira, nagkakaroon ng mga alitan, pero nandun pa rin pala yung pagmamahal ng Diyos. Yes. Na hindi lang kaagad-agad na uunawaan. Oo. Kaya yun siguro ang dahilan kung bakit sinusugo ng Diyos ang mga propeta, kagaya ni Propeta Isaias, dahil paalalahanan ang mga tao na lahat ng nangyayari dito ay naayon sa plano ng Diyos. Amen. So yun ang Father Vince, ang galing, no? Kasi sa totoo lang, Father Vince, hindi ko kilala to si Ahaz. So ang galing nga, no? Kasi napakilala nyo, nabigyan nyo kami ng impormasyon na kung ano ba talaga mensahe nito. So nakita ko na ito pala yung meaning ng prophesize ni Propeta Isaias. Amen. Di ba nabanggit nga, di ba, Father Vince, na magkakaroon nga daw at mayroong dalaga nga daw na magkakaroon ng pangalan ni Emmanuel. No? So nabigyan dito ng paliwanag ni Father Vince kung ano talaga yung mensahe dito ng kapatid nating si Father Vince dito sa unang pagbasa. Amen. Amen, Father Vince. Amen. Praise God. Galing. So okay mga brothers, so dako na tayo mga kapatid sa ikalawang pagbasa na babasahin ni Brother Mark. Praise God. So, ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos. Sa inyong lahat na minamahal ng Diyos na nangarihan sa Roma, na tinawag upang maging mga banal. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Kristo. Ang mabuting balitang ito na ipinangako niya noon pang-una sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Kristo. Sa kanyang pagiging tao, siya ay pinanganak mula sa lipi ni David. At sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu, pinahayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyarihang gawa. Ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin
sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Jesucristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay, so yun. Ang ganda nung ikalawang pagbasa, no? Yes. So, Father Beans, pwede niyo po bang i-share sa amin kung ano ba yung ibig sabihin o mensahe ng ikalawang pagbasa natin? Bale, dapat nating maintindihan muna na si San Pablo talagang parang inassign niya yung kanyang sarili bilang isang mangangaral para sa mga hindi Hudyo, no? Kasi kumbaga, 'di ba sa Acts of the Apostles, sabi nga nila, may dalawa daw na parating bida diyan, si Saint Peter at Saint Paul. Si Saint Peter, siya yung mangangaral sa mga Hudyo, sa mga Hudyo. Si San Pablo naman, siya yung mangangaral sa mga Hintil. Okay. O sabihin natin mga malayo sa mga Hudyo, sa mga pagano, sa mga kuwan. Nung panahon ang Roma ay puok ng mga pagano. Kaya ang ganda ng mensahe ni San Pablo kasi parang pinararating niya na yung pagmamahal ng Diyos, yung aral na nagmula kay Jesucristo, yung mensahe ng ating Panginoon ay hindi lang nakalimit sa mga Jewish communities. Amen. So ito ay nakalaang ipahayag kahit hindi sa mga Hudyo, sa mga malalayo, sa mga pagano, at sila man ay mga tinatawag din ng Diyos sa kabanalan. Amen. So sabi nga ni San Pablo, kayong mga taga-Roma ay kasama kayo dito. Na kayo ay bagamat kayo mga pagano, walang pananampalataya, malayo kay Kristo, pero tinatawag pa rin niya kayo sa kabanalan. Amen. Kaya maganda yung mensahe ni San Pablo. Di ba nga ito yung ika-4 na linggo ng Adbyento. So kung yung sinisindahan nating Advent wreath candles, yung ika-4 yung tungkol sa joy, no? Yung Joy. kaligayahan kasi yung una yung hope, yung ikalawa yung peace, no? Yung ikatatlo yung pink, yun yung love. Yun yung joy, yung Gaudete Sunday, no? Tapos yung ika-4 yun yung love. So swak na swak yung kay San Pablo Apostol kasi parang sinasabi niya na yung pagmamahal ng Diyos hindi lang nasa isang komunidad ng Israel, ng angka ng Huda, ng mga Jewish, kundi yung pagmamahal ng Diyos naka-extend. Amen. Even outside of Jewish community, even doon sa mga malalayo, kung saan pa man, at itinatalaga niya yung kanyang sarili bilang tagapagpahayag ng pagmamahal ng Diyos, maging sa mga pagano, sa mga hindi pa mananampalataya kay Kristo. Amen. So ang galing kasi talagang pinapahayag niya sa atin na kahit pala malayo ka kahit pala medyo ikaw pala hindi mananampalataya, kilalanin mo lang mahal ka pa rin ng Diyos. Amen. So sabi nga, God calls us while we were yet sinners. Lahat tayo kahit minsan kasalanan, malayo sa pananampalataya, pero through Saint Paul, parang sinasabi niya na mahal kayo ng Diyos kaya walang dahilan para lumayo pa kayo sa Kanya. Diba? Kaya inaanyayahan niya ang lahat na tanggilikin ang ating Panginoon at manampalataya sa Kanya sapagkat siya ay isang kapahayagan ng Diyos na nagmamahal. Amen. Yes. So galing, no? So parang sinasabi sa atin na ang pagmamahal ng Panginoon ay walang pinipili. Yan, totoo yan. Na kahit ito ay masama, mabait, mahirap, mayaman, masaya, malungkot, yun nga, pangit, na. So, kahit ano ka pa, mahal ka ng Panginoon. Amen. At gagamitin ka ng Panginoon para sa ikabubuti pa ng kanyang pangalan. No? So, lahat tayo pwedeng mag-serve, lahat tayo pwedeng puntahan ng Panginoon, lahat tayo pwedeng makilala, kahit ayaw mo. Di ba sabi nga, walang makapaghihiwalay sa atin sa ating Panginoon. No? So, napakaganda ng ating second reading. Amen, brother. Nice.
Okay, so yun, na-discuss na natin yung yung first reading at saka yung second reading. Yes. Ngayon naman, dumako tayo sa mabuting balita na babasahin ni Brother Fernandez. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa isang panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan ng Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Okay, yun mga kapatid. Amen. No? Ganda. Napakinggan na natin yung Yes. ating mabuting balita. Praise Father Vince, pwede bang pakibigay mo naman sa amin yung message nitong ating gospel? Oo, remember na ito na yung huling linggo bago magpasko, di ba? Yes. 21 na Amen. yun. Mm. So talagang akma yung gospel kasi ito na yung ito na yung ito na yung mga eksena bago maganap yung pagsilang ng ating manunubos. At dito sa pagkakataong ito, yung part naman ni Saint Joseph, kung paano siya nag-participate doon sa plano ng Diyos na para maisilang yung kanyang anak. So, yun nga, yung si Joseph, may plano siyang takasan. Natakot siya, Siyempre, Oo. may plano siyang hiwalayan si Maria na Maria. Oo. baka kasi ma-misinterpret din ito ng iba no, na bakit palihim na alis si Joseph, no? Kung sa kultura natin mga Pinoy, yun ay parang hindi magandang pakinggan, di ba? Kasi parang hiwalayan mo ng lihim, Oo. porque na Ghost. porque nakita mo na nalaman mo na nagdadalang tao Oo, yung yes. at hindi ikaw yung ama, tatakasan mo, parang tatakasan mo no, hiwalayan mo ng lihim. Hindi magandang pakinggan yun sa ating mga Pinoy. Pero syempre sa konteksto ng Jewish culture ng panahon, yun ay isang marapat lang na gawin ni San Jose. San Jose. Oo, hindi yun iskandalo, no? Kasi nung nalaman ni Jose na kasi ang babae noon kapag natagpo ang nagdadalang tao at walang kikilanling ama, punishable ito by death, no? So si Maria noon ay pwedeng patayin sa pamamagitan ng pagbato. So yun ang magiging punishment ni Maria. Ngayon kung si Jose na kung saan siya ay, di ba, binitroth na siya kay San Jose, kung malalaman na si Jose ay mawawala siya ng lihim, ang mangyayari kay Maria ay siya ay magtatago na lamang sa loob ng kanyang bahay. Dahil doon hindi siya manganganib ng batuhin. Yes. So kung tutusin, tama yung iniisip ni Jose. Marangal lang yung iniisip niya na hiwala niya ito ng lihim. Parang nang ganun si Maria ay magkulong na lang sa bahay at hindi na mag-suffer ng pambabato ng mga tao maghuhusga sa kanya. Yes. So that's also making Mary safe. So para hiwala niya ng lihim. Pero hindi ngayon ang nangyari, no? So ibig sabihin kahit anong matuwid na plano natin, kung hindi talaga yung plano ng Diyos, gagawa talaga siya ng paraan para hindi yan ang mangyayari talaga yung plano niya. So ganoon ang ginawa niya, no? May mensahe siya na ipinadala kay Jose sa pamamagitan ng isang panaginip at si Jose
kahit alam niya na tama yung gagawin niya, pero dahil sa hindi yun ang kalooban ng Diyos, hindi yun para na-realize niya na hindi pala yun ang kalooban ng Diyos, immediately kinaumagahan, pagising niya, inano niya, sinunod niya kung ano yung plano ng Diyos. Na siya ay pakasalan niya si Maria at sila na talaga, siya at kilalanin siya bilang isang foster father ni Jesus Christ. So, yun, tumayo siyang tatay ni Jesus. So, para sa akin yun ay isang talagang mahal talaga tayo ng Diyos, no? Amen. Na talagang kasi we dwell also on the message of joy, di ba? Of love, really, no? Na ang Diyos talagang nandun yung pagmamahal niya, no? Kaya sa takdang panahon talagang hindi pwedeng hindi niya tuparin kung ano yung kanyang ipinangako na may darating na isang manunubos para sa atin, para tayo sagipin sa ating kasalanan. Amen. Praise God. Ang galing no kasi ako, kung napapansin nyo, ngiting-ngiti ako talaga kasi na-inspire ako dun sa naging message nga nung gospel na yun. Kasi tayong mga tatay, di ba? Marami tayong plano sa pamilya natin. Syempre, puro magaganda yung naiisip natin. So feeling natin, tama na yung mga plano natin, pero dapat pala talaga, kay Lord tayo humingi ng guide. Kasi akala natin tama tayo, pero mas maganda pala yung plano ni Lord. Kaya sa tayong mga tatay, dapat palagi tayong Lord, tama ba tong gagawin ko? Kung mali to, please, mo naman kami. Para, di ba? Yun. Nice, Father. Galing. Tsaka mas greater yung plano talaga ni Lord. Amen. Kumbaga parang hindi mo maintindihan sa panahon ngayon, pero later on makikita mo na, ay kaya pala nangyari ito dahil mas malawak yung scope niya. Mas malawak pala yung niya, mas all comprising talaga yung plano ng Diyos. Amen. Hindi lang limitado sa kung ano yung alam mo na yun ang tama, yun yung yun. Mas malaki pa pala. Mas malaki pa pala. Mas maganda. Oo, mas maganda. Nice, galing. Okay. Praise God! Okay yan mga kapatid. Napakinggan na natin. Ang gaganda ng message ng mga binasa natin. Ang galing. Sobrang punong-puno ng leksyon. Yes. So, Father Vince, ano naman po ngayon yung connection ng mga binasa natin? Since nandun nga tayo sa ika-4 na linggo, kung saan ang mensahe ng Advent wreath, Advent candle, yung love, yung pagmamahal. Yun, magandang mai-connect yun doon sa talagang overall theme of love. Yun sa first reading, nakita natin na kung paano yung bayan ng Israel ay kung paano sila nagiging unfaithful, tapos may mga pangkat o grupo na nakatakdang pwedeng gamitin ng Diyos para sila isupilin. Kahit baga, sabi ko nga, kahit ba minsan hindi maganda yung karakter, pero yun ang isa sa mga type of love, no? Yung tinatawag nating tough love. Tayo mga tatay, mga paghalimbawa may mga anak tayo na pasaway, siyempre pagagalitan natin, papagalitan natin yung anak natin. Minsan medyo pero hindi ibig sabihin kapag pinagalitan natin yung anak, hindi na natin mahal. Amen. Minsan kailangan lang din nating medyo maging tough. Para masupil natin yung masamang ginagawa ng anak natin. Ay, mga bata, makinig kayo, ha? Kumbaga parang gano'n minsan may kailangan, may masaktan, no? Pero hindi naman physically o kung ano pa man, pero minsan kailangan mong parang sundutin yung kanyang damdamin na para gisingin siya sa katotohanan na hindi lahat ng ginagawa mo tama. Amen. Praise God. At yun ay parte ng pagmamahal. Ganon din ang Diyos. Minsan padadalhan niya tayo ng mga pangyayari na minsan masasaktan tayo, hindi natin magugustuhan, pero hindi natin alam, yun pala ay pamamaraan din ng Diyos para ituwid din yung ating mga maling ginagawa, yung maling iniisip. Kaya so that's one type of love na meron ng Diyos. Pero yung ikalawang pagbasa naman, yun naman yung tinatawag na tender love ng Panginoon na ini-extend niya talaga yung pagmamahal niya. Yun, di ba? Sabi nga ni San Pablo, kahit doon sa mga hindi naniniwala, mahal kayo ng Diyos. Amen. Amen.
yan naman yung parang pagmamahal ng isang ina. Yeah. Di ba? Na kahit ang anak, minsan, nagpapasaway ng kwan, pero yung nanay, nandyan pa rin para suyuin ka. Di ba? Parang gano'n. Napakasaya, no? Parang gano'n yung love. At yun ang parang binibigay naman nung ating second reading. And of course, yung ating gospel, this is really the concrete manifestation of God's love sa sangkatauhan na Yes. ipinadala niya mismo yung kanyang anak na si Jesus. Kaya nga, di ba sabi nga daw, bakit kinakailangan daw natin magbigayan tuwing araw ng Pasko, di ba? Give love on Christmas Day. Sapagkat ang unang nagbigay sa atin ay ang Diyos. Amen. Di ba? Siya ang unang nagregalo sa atin at ang regalo niya sa atin ay walang iba kundi yung kanyang anak na si Jesus. Amen. So, kumaga parang yung pagbibigayan natin tuwing araw ng Pasko, sharing lang natin dun sa, parang sinishare lang natin yung kung paano tayo minahal ng Diyos. Kaya kinakailangan magmahalan din tayo Amen. sa bawat isa. You know? So yun ang pa natin. Guys, Pinaka- Oo. Thank you, Father. Thank you. Oo, Father. Ganda. Good job. Okay mga kapatid, napakinggan na Yeah. natin yung Mm, connection ganda ng ng natin. ganda ng Yeah. message galing kay Oo. Father Vince. Galing. Ngayon naman, syempre, kailangan i-apply natin to sa buhay natin. Syempre Hindi naman. naman po Oo. pwede na alam lang natin to. Kailan siya gagawin natin. Brother J, paano mo ngayon to i-apply sa iyong pang-araw-araw na buhay? O bro, no, ang ganda ng mga koneksyon. No? Nakita natin, sabi ni Father Vince na yung pagmamahal. No? Pero magandang sa akin, dating sa akin ng mga readings na nagtumimo sa akin, yung plano ng Diyos. O na dapat pala, ang mas natutupad or nangyayaring plano ay yung plano ng Diyos. Amen. Eh, kanya-kanya tayo may plano. May Oo. plano ka bro, si Father Vince may mga plano, si Mark may plano, ako may plano. Kanya-kanya tayo plano. Pero ang plano na yon kailangan pa pala siguro ni Lord ng parang, ang tawag din, confirmation. Oo. Kung tugma ba yung plano ko Tama. sa plano ni Lord. So sasabihin ni Jesus, teka, ang plano ni Gerald magkaroon ng motor. Oo. Pero sabi ni Lord, oy, pangit ang plano ni Gerald. Gawin kong kotse. Maganda ang plano ng Diyos. Amen. So, Amen. siyempre, iba magbigay ang Diyos. No, 'di ba? Sinasabi, narinig natin ang plano ng Diyos kung magbigay, siksik, liglig, umaapaw. Amen. Ano? Kaya mga kapatid, magtiwala tayo sa plano ng Diyos. O naririnig natin, for sure naman mga kapatid, na-experience niyo yung blessing na kung tawagin ay unexpected blessings. Mhm. Na hindi mo akalain na may darating sa yung biyaya, which is yun pala yung plano ng Diyos. Amen. O, alam niyo mga kapatid, may share ko lang, nung mga nagdaang araw, medyo nagkakaroon kami ni sister wife ng mga alinlangan. Alinlangan sa financial, alinlangan sa oras, alinlangan sa service. Pero ang galing lang ng Diyos kasi andyan siya na hinayaan ko lang na, Lord, let be done, Lord God. Let be your will be done, Lord God, sabi sa kanya. Ang galing lang ng plano sa amin ni Lord na hindi ko akalain na tuloy-tuloy yung blessing sa aming mag-asawa. Kasi Father Vince, kami po ay 12 years na pong kasal. So, wala pa kaming anak. Ayan. So, siguro, sabi lang ni Lord, maghintay ka lang, Gerald. Amen. Pagtiwala ka sa oras ng plano ko, huwag ka Amen. magmadali. Amen. O, kasi kami ni sister wife, ng asawa ko, plano namin na magbalik sa doktor, check up ulit. Kasi pag ilang doktor na namin ba ang haharap sa amin, pang-anim na yata. Oo. Doon ko naisip na, lang, may mas magaling na doktor talaga na kailangang lumapit kami. Yung pala si Jesus. Amen. Kailangan pala doon kami lumapit sa kanya. Sa kanya kami magpa-consult. Noong ganyan. So, sabi ko lang din sa aking asawa. So yun, mga kapatid, magtiwala tayo sa plano ng Diyos. Kung hindi man darating yan sa oras ng ating Panginoon. Amen. So, at alam nyo, ang tulad nga ng sinasabi ko, huwag tayong manawa sa panalangin. Amen. Tulad nga din bro ng sinasabi ko na ang panalangin ay musika sa pandinig ng ating Diyos. Yan ang gusto ng Diyos na naririnig niya yung mga panalangin ng bawat isa at sa kada panalangin na yan, matutupad ang plano ng Diyos para sa iyo. Amen. Praise God. Amen. Father.
Okay, so Brother Mark, para sa'yo, so paano mo naman siya ma-apply sa buhay mo, sa pamilya, sa service mo ba? Okay, so, ayun. Ang ganda nung narinig ko kanina, Gabi. Hindi lang limitado ang pagmamahal ng Panginoon sa mga Jewish, no? Sabihin, to the ends of the earth. Yan. To the No? ends of To the the earth. ends of the earth, mas mararamdaman ng mga tao yung pagmamahal niya. So, Amen. ibig sabihin, kahit sino ka pa, kahit taga saan ka pa, ano man yung lahi mo, sino yung nanay mo, sino yung tatay mo, no? Walang sinisino ang pagmamahal ng Panginoon. Yes. No? So, Amen. tinuturuan tayo dito ng Panginoon na na dapat alam natin na tayo ay mahal ng Panginoon. Yes. Kasi minsan iniisip natin, lalo sa panahon ngayon, no? Ang daming distractions, no? Oo, dami yan. Kailangan kong magtrabaho, kailangan kong magkaroon ng maraming pera, kailangan kong alagaan ang mga anak ko, kailangan kong buhayin ang aking pamilya, no? So, sa sobrang dami ng gusto nating mangyari, nakakalimot talaga tayo. Hindi natin napaprioritize ang ating Panginoon. Etong gospel na to, yung reminder sa atin na ito yung tamang panahon para iunahin natin ang ating Panginoon. Kasi dito natin nalaman na, ay, mahal din pala ako ng Panginoon at dapat ko siyang unahin kasi wala siyang pinipili. At ako yun. Pinili niya ako ngayon para maramdaman ko yung pagmamahal niya at iparamdam ko rin na mahal ko din siya at Amen. naniniwala ako sa kanya. So, kasi yun naman ang kulang sa atin, minsan kulang tayo sa reminder lahat. Dahil sa reminder na to, nalaman natin na kailangan natin mag-serve sa kanya. Kailangan natin siyang i-prioritize. Kailangan natin gumawa ng paraan para maitaas ang kanyang pangalan. Yan, No? Sabi pa nga dun sa sinabi, hindi nyo lang mararamdaman yung pagmamahal ng Panginoon, pati kayo, gagawing instrumento ng Panginoon para Tama yun. mahalin yung ibang tao. Amen. No? Hindi lang tayo yung ay mahal ako ng Panginoon, tapos hanggang sa akin na lang. Kailangan nating i-share. Kapatid, mahal ka rin ng Panginoon. Ako, naramdaman ko yun, na-experience ko yun. May experience mo din yun. No? At kailangan natin maging open. Kasi minsan, ayun, sa experience natin, pag nag-evangelize tayo, no? Nagbabahay-bahay tayo, nare-reject tayo, no? Yes. Pero sayang yung mga chance na yan na sana pala nakinig ako, sana pala umattend ako ng Sumama ako. seminar, sana pala nagsimba ako. Kasi sa mga pagkakataon na yun yung chance na mas mapalapit tayo sa Panginoon. No? Sa experience na lang natin, sa community natin, ang daming nagbago yung buhay. Oo. No? Praise God. Maraming addict na ngayon, dati naghahatid ng mga drugs, ngayon ang hinahatid, salita ng Salita ng Panginoon. Diyos. No? Yes. Tama yun. Maraming Oo. mga grabe yung bisyo, grabe yung magsugal, Na, ng oras na ginagamit nila sa sugal dati, ginagamit nila para sa pag-serve sa Panginoon. Dating no? pumapatay, ngayon, nagbibigay buhay. Oo, dating pumapatay, nagbibigay Amen. buhay, no? Yes. Napakagaling kasi tinanggap natin ang Panginoon at yun yung pinaka-importante. Yes. Kasi i-try nyo lang po. Mm. I-try nyo lang po. Napakadami na pong patotoo na Panginoon lamang ang pwedeng makapagpabago Amen. ng ating buhay. Wala nang iba. Wala na. Kahit gaano pa karami yung pera mo, Oo. kahit gaano ka pa kayaman, kung wala yung Panginoon, hindi mo ma-experience yung kaligayahan, yung dakilang kaligayahan na yun na bumula sa Panginoon. Yes. Kundi yun magmumula sa ating Panginoon. Amen. 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 Ganda bro. Nice one. Nice. Okay, so, ayun. Kapag sabi namin ni Brother Gerald ng mga pwede natin gawin. So, ikaw naman, Brother Fernan, paano ba natin may apply itong pagbasa ngayon? Ako talaga, sobra akong namove nung gospel eh. Bukod syempre nga dun sa si St. Joseph ay nagtiwala dun kay God. No? Nakita ko rin din yung sacrificial love. No? Yung pag-ibig na handang magsakripisyo. Amen. Na ang best example, syempre, si Father God, binigay niya si Jesus Christ sa atin. Ano pa ba namang pamantayan na ang hinahanap mo? Wala ka nang pwedeng sabihin kay Lord na nagkulang siya eh. Isipin mo, nag-iisang anak, ibinigay para sa atin.
na makasalanan. Mm. Tayong mga walang utang na loob, no? Yung mga anak na ibinigay na lahat, matigas pa rin ang ulo. Mm. Paano ka naman hindi may inspire na magbalik loob sa ating Diyos? Ibinigay niya na lahat. At walang tigil siya na nagbibigay para tayo makabalik sa Kanya. Amen. Ang kailangan lang natin gawin, mahalin din natin yung kapwa natin. Mm. Kagaya ng ginawa ng Panginoon sa atin. Amen. Ialay natin yung buhay natin para sa kanila. Kasi si Lord, inialay niya yung buhay niya para sa atin. Amen. Hindi naman natin kasi pwedeng ibalik kay Lord to nang hindi pa dadaanin sa kapwa. Amen. Kasi yung kapwa natin, sila yung sila yung mirror ng pagmamahal natin sa ating Panginoon. Amen. Mm. Sabi nga, walang nabubuhay para sa sarili lang. Andyan ang kapwa natin, no? Mm. Hindi mo na pwedeng bigyan si Lord ng pera. Hindi mo pwedeng si Lord bigyan ng pagkain. Mm. Kapwa yun. Mm. Yung nangangailangan, lalong-lalo na yung walang-wala. Amen. At ang isa pang importante, kailangan magsakripisyo din tayo na ihatid yung mabuting balita ng Panginoon. Kasi hindi lamang material na bagay ang kailangan ng ating mga kapatid. Yes. Praise God. Most importantly, makarating sa kanila yung message ni Lord na mahal sila ng ating Amen. Panginoon. Yes. Maging tayo, daluyan ng biyaya, hindi lamang physical, kundi spiritual blessing na galing sa ating Yes. Panginoon. Huwag nating hayaang maipon sa atin. Mm. Amen. Kasi pagka sinarili lang natin yon, yung mensahe ng Panginoon na binigay niya sa atin, nagtataksil tayo kay Lord. Mm. Kasi pinagdadamutan natin yung kapwa natin. Mm. Tandaan nyo, pag may natutunan tayo galing sa Panginoon, obligasyon natin ibahagi yun sa kapwa natin. Yes. Papaalala nga natin sa mga kapatid natin, mahal ka ni Lord. Mm. Sundin mo ang plano ni Lord. Mm. Yung mga ganyan. At magsakripisyo ka din para sa Panginoon. Amen. Hindi po pwedeng lagi lang tayo nakasahod. Mm. No? Kailangan nagbibigay din. Amen. Aapaw lang, masasayang. Sayang yung umapaw. Oo. At saka kailangan ubusin mo yung laman mo para punan ka uli ng Masalinan. Panginoon. Oo. Yes. Kasi pag puno ka na, hindi ka na kayang lagyan Wala ulit. na. So yun, magsakripisyo, walang pipiliin, no? Mamahalin lahat. Magsasacrifice para sa lahat. Yun, Amen. yun lang. Yeah. Nice, bro. Nice, bro. So ito na, mga kapatid. Amen. Si Father na. Ito yung pinaka-aabangan. No. Father Vince, ano naman ngayon sa tingin mo yung magiging application ng mga natutunan natin sa araw na to? Actually, parang wala na akong sabi. Parang lahat nasabi niya na. Pero ang gaganda ng mga reflections niya. Amen. Totoo lang. Kasi talagang ramdam talaga no? Talagang yung inspiration ng gospel ang ganda. Litaw na litaw sa inyong mga reflections. Well, siguro on my part, ito na lang yung masasabi ko na una yung pagmamahal ng Diyos. Mm. Dapat talaga dapat talaga tanggapin natin yun na mahal tayo ng Diyos. No? Kasi sabi nga daw, faith is a courage to accept acceptance. Ang pananampalataya daw ay yung lakas ng loob natin na tanggapin natin ang katotohanan na tayo ay tanggap at mahal ng Diyos. Amen. Kasi minsan hindi tayo mismo minamahal tayo ng Diyos pero tayo mismo nagdududa. Hindi makapaniwala. Parang, talaga ba? Mahal mo talaga ako ng Diyos. Parang gano'n. Kaya dahil doon, sa pagdududa, nakagawa tayo ng hindi maganda. Hindi man yata ako. Yes. So yun daw yung una, yung pagmamahal ng Diyos. Tapos ang isa pang binibigay na lesson dito sa atin, yung pagmamahal may kaakibat yun na katapatan. Amen. Yun ang mahirap, madaling sabihin. Nako. Pero yung sabihin na magiging tapat ako sa iyo, mukha yata. Kailangan yun, no? Diba? So yan ang pinamalas naman ng Diyos na dahil mahal niya ang tao, ang sangkatauhan, hindi pwedeng hindi siya maging tapat, lalong-lalo na sa kanyang pangako, ang pangako na manunubos na si Jesus. So talagang kaya kahit tumagal ito, simula nung itakda niya na mayroong manunubos na ipapadala siya, kahit ito'y tumagal ng napakatagal na panahon, ay talagang patapat siya doon at talagang darating at darating. Kaya sabi ko nga sa mga humiliya ko noon na
every time that we celebrate Christmas, yun ang pakaisipin natin na kaya may Pasko dahil tapat ang Diyos. Amen. Ang Diyos ay nagmahal at tapat siya sa kanyang pangako. Mm. Ganun. Kaya minsan kahit dumaan ng napakaraming panahon, pero ang mahalaga doon, tinupad ng Diyos yung Yes. kanyang pangako at inihanda niya, no? Ang lahat para sa pagdating ng kanyang anak na si Jesus. Yes. Kaya yun ang tingin kong napakagandang mensahe doon. At sabi ko nga, dahil tayo nasa po ng paghahanda, well, kung ang Diyos nga inihandaan niya ang lahat para sa pagdating ni Jesus na kanyang anak dito sa piling natin bakit hindi tayo maghanda din? Oo, tama. Para sa pagdating ni Jesus. Tama. Diyos na naghanda. Oo, Inihanda niya lahat. Tapos hindi tayo minsan ang inihanda lang natin yung siyempre yung handa sa Pasko, pagkain. kung ano yung mga event, Mga hapag. kung ano yung mga papakulo natin ngayon. Pero yung kalooban natin, hindi natin naihahanda. Amen. Which is the most important Yes. preparation na pwede tayong magkaroon ngayong Pasko. Amen. Praise God. Thank you, Father. Father. Kailangan din daw maging handa ang kalooban natin. Hindi lang sa pagkain. Okay. Thank you, Father. Yun, maraming salamat mga Yun. tinapay. Praise God. Ang Hey, ganda. hey, Father, thank you. Episode natin. Father. Thank you, Father. Ayan. Oh, ang galing. Oh, Yes. Maraming salamat po ulit sa pagsama niyo sa amin sa isang episode na naman ng Ganda. Usapang Tinapay. yes. Napakaganda po na ating Ganda. naging episode. Mm. So muli mga kapatid, kung nagustuhan niyo po yung kwentuhan namin, kung may napulot po kayong aral, please like, share, and subscribe. At nang sa ganun po, matulungan niyo naman kami na ikalat yung mabuting balita Amen. ng ating Panginoon. Mga kapatid, yung itong maliit na effort niyo, napakalaking bagay po sa amin. Yes. Mga kapatid, meron po dyan comment section sa baba. So kung ano po yung gusto nyo sabihin or kung ano yung mensahe sa inyo ni Lord, Yes. iwan nyo dyan yung message or mga shoutout, Yan. pwede po namin ipa-shoutout din po yan. So meron din po pala kaming Facebook page, yung Usapang Tinapay Podcast. Like, share, follow na din mga kapatid. Apo. Okay, so grabe yung gabing to, yung araw na to, napakadami natin Yes. natutunan Oh, na bago. Amen. Na hindi natin madidinig kahit saan. So, napaka-thank you talaga, Father, Father. thank you talaga. Father. Mabuti talaga. Salamat Thank po you sa so much. Salamat Ibang din sa level. pag-ibig. Ibang Pag-ibig level. niyo sa akin. Yes, so ang dami natin natutunan, no? Mm. So yung pagmamahal na walang pinipili, yung pagmamahal na ikaw ay kinakastigo Oo. or tinuturuan ka ng Panginoon, even the discipline, ano? Oo. At yung pagmamahal na may sakripisyo, Yan. no? Talagang puro pagmamahal yung ating Oo. natutunan ngayon para sa preparation natin, para sa pagdating ng ating Panginoon, no? So, next week, ayun, panuorin niyo po ulit kami. Yeah. Ay, meron pala kaming special episode para sa Pasko. Oo. So magkakaroon po kami niyan, tayo niyan, so panurin niyo po yun. Okay? Amen. So, yun lagi po nating tatandaan. Ng tao ay hindi lamang sa tinapay na buhay. Kundi sa bawat salita ng Diyos. Bye! Bye!